Malagim na trahedyang tumama sa Libya. Aabot sa 10,000 ang nawawala at pinangambahang patay matapos silang hagupitin ng bagyo. Nagkalat ang mga bangkay sa kalsada at nagkaroon na nga ng mass grave. Eksklusibong ikinwento sa News 5 ng isang Filipino nurse doon ang hirap, sakit at tindi ng pinsala. Nasa frontline ng balita yan, si Brian Basa. Sa mass grave na ito, inilibing ang daan-daang nasawi sa Libya sa kasagsagan ng matinding baha at ulang dala ng bagyo. Sa sobrang dami, patong-patong na ang mga bangkay. Marami pang mga labing makikita sa kalsada. Aabot sa 5,000 ang pinangangambahang namatay. Hindi bababa sa 10,000 ang nawawala. Marami ang pinaniniwala ang inanod sa dagat. Kita sa aerial footage na ito ang lawak ng baha at pinsala dahil sa bagyo. Pahirapan pa rin ngayon ang komunikasyon doon. Wala rin pang kuryente sa maraming lugar. Wala namang Pinoy ang napaulat na nasawi dahil agad na inilikas sa matataas na lugar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, nasa 1,100 ang mga Pilipino sa Eastern Libya. 9 na po sa kanila nakatira sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Karamihan nagtatrabaho bilang nurse o kaya clinical instructor. Tuloy raw ang kanilang trabaho sa mga pagamutan. Isa riyan si Donna De Leon na eksklusibong nakapanayam ng News 5. Tinanghali na nga siya ng uwi kanina galing night shift. Marami raw kasing bangkay ang dinala sa ospital nila sa distrito ng Umarzam. Kahit na hindi na yung bang exhausted na kami, nakakaawa talaga ang sitwasyon nila. Yung marinig mo yung iyakan ng mga bata at saka iyakan ng yung mga biktima, ang hirap talikuran. Sa distrito nila, 23 silang Pilipinong nurse. Ipinagpapasalamat na lang ni Donna na ligtas silang lahat. Mapalad pa sila sa lagay na yan, di tulad ng dayuhang may-ari ng inuupahan ni Donna. Mismo itong may-ari, kapatid niya, mag-asawa, hindi nakikita ang body hanggang ngayon. Sapat pa raw ang pangangailangan ng mga kababayan natin doon, kaya si Donna wala pang balak umuwi sa Pinas kahit na nalasa ang bagyo. May pinapaaral pa ako at saka pagdating dyan, sir, ang hirap maghanap ng trabaho. Maraming bansa na ang nagpapadala ng humanitarian assistance at rescuers sa Libya, kabilang ang Italy, Jordan, Qatar, Algeria at Egypt. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.